Hi mga moms! Kamusta? Unang sapatos. Nung Thursday morning nga pala to at hindi ko na nga na-upload ng Friday dahil pagod na nga si ate mo girl. Hapong-hapo kasi ako sa mga pinagagawa ko sa buhay kaya naman talagang inatake rin ng katamaran ng babae na yan. Anyways, ganito nga pala ang morning routine ko kapag may pasok si Dada. Sa gabi nga ay hindi ko talaga pinapabayaan na merong maiiwan na urungin sa lababo kaya naman kapag umaga ay ito at sinasalansan ko na nga lang sa dish rack namin. Dahil syempre ay ayoko naman natambayan ng mga ipis at kung ano-anong insekto yung mga pinagkakainan namin. Nagprito nga lang din pala ako ng hotdog at itlog dito sa aming bagong 4 holes pan. At ito nga rin ang dahilan kung bakit talagang gustong-gusto kong bumili na ito. Dahil sa isang lutuan lang ay pwedeng-pwede nga ako magluto ng 4 na pirasong itlog. Kapag ganito kasi na nag-aasikaso ako kay Dada at mararamdaman ni Bebo na wala ako sa tabi niya ay talaga namang mag-iiyak yun. Kaya lagi nga rin ako nagmamadali sa pagluluto para makabalik nga rin ako agad sa higaan. Dahil syempre ayoko din naman na magising siya ng sobrang aga dahil napakalakas nga ng pagpipigil niya sa antok niya. Na talaga namang ikaw na antok na ay magmamakaawa na lang sa kanya na patulugin ka muna. Habang naliligo nga si Dada, ito at pinagaya ko na nga rin siya ng pambaon niya pananghalian. At yung natirang Valenciana nga raw noong nakarang araw ang ibabaon na lang niya ulit sa ngayon. Madalas kasi talaga na kapag nagluluto kami ay madami lagi natitira. At talaga namang aabutin niya ng ilang araw sa ref kapag hindi ko talaga pinabaon kay Dada yan. Sabi nga ng biran ko ay hindi nga raw ganito si Dada dati. Na yun bang paulit-ulit ang uulamin niya. At medyo maselan nga rin sa pagkain si Dada noon. At awa nga ng Diyos ngayon ay medyo nagbago-bago na nga siya. Iba talaga ang nagagawa ng pag-aasawa. Pero sa totohanan ay wala lang din talaga siyang choice. Pagkatapos ko nga gayakan ng baon si Dada, ito at hinugasan ko nga lang pala yung pinaglutuan ko, pati inayos ko na nga rin yung mga bagong bili naming itlog. Dahil feeling ko nga dyan ay mahimbing nga ang tulog ni Bebo at hindi ko nga rin siya naririnig na umiingit-ingit. Nung makatapos naman nga ako sa kusina ay bumalik din naman agad ako sa higaan at nakaidli pa nga ako ng kalahating oras. At nang magising na nga si Bebo ay bumangon na nga rin agad kami at nagtiklop na nga rin ako ng pinaghigaan. Pag nagising na kasi yan ay sigurado na magigising ka rin. Ikaw ba naman kasi ang dagan-daganan, paano ba namang hindi ka magigising? Dahil hindi nga rin talaga yun papayag na hindi ka babangon kapag gising na siya. Nang makatapos na nga rin ako sa pagtitiklop ay nagbukas nga lang din ako ng pintuan pati na rin ng mga bintana. Gustong-gusto ko nga rin na kapag umaga nga ay bukas lahat ang mga pintuan at bintana dahil sabi nga ng matatanda ay para daw pumasok ang grasya. Pero kapag bandang patanghali na nga ay nakasarado na nga rin lahat yan dahil matutulog na nga uli kami. Nag-almusal na nga rin pala kami ni Bebo nitong niluto ko kanina ang hotdog at itlog. Nasa mood nga rin siya kumain mag-isa ngayon kaya naman talaga nilubos-lubos ko na. Hala! Matulala. Hala! 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 Ah! Saan pupunta? Saan pupunta? Tarap? Nasakit tayo? Sasakay ulit ako. Sino nagpuno ng sapatos ng dahon? Pagkatapos nga namin kumain, ito at inilabas ko nga lang din pala sa Bebo para naman maaraw-arawan siya ng kahit kaunti. O siya at ayun na nga muna ulit for today. Follow for more!